Hello again. Here, your serious story, Ronnie Herbel, or Pastor Ronnie Herbel, and we have to commentator muna tayo ngayon dahil sa magulong na sitwasyon ngayon ng Pilipinas patungkol po sa government. So, may nagtatanong kasi sa akin at hindi kasi maiwasan ang pag-uusap nito, although I don't like politics pagdating doon sa pag-uusapan na yan. Although the Romans, it says in chapter 14 that we should learn and we, for me as a pastor, I respect po sa government natin kasi that is lawfully naman po talaga na pag tayo bumuto at kahit hindi man sila natin bumuto dahil po silang inilal at silang nanalo, so they are worth to receive a respect. So balance lang po ako, okay? So both of them, but I as a commentator, I am not side of other side, especially today for the president and the vice president. And according to the Bible, I respect both of them, but tayo naman kasi may utak tayo, di ba? So alam naman natin kung ano nangyayari sa ating Pilipinas, dito sa Pilipinas. Hindi naman po ako maka-Marcos, hindi naman po ako maka-Duterte, but I know as a pastor and I know on the biblical ways and the truth shall prevail at hindi po ako nakikipag-sang-ayon po sa kamalian. Ngunit kailangan po nating bigyan din po ng pamaraan at diin din po itong situation po ng ating bansa sa aking po commentator sa ngayon on my own, okay? Wala akong pakialam sa iba. If you want to be message on the comment section, you can comment and it's up to you. And but today I respect my as a commentator for this time. So tayo naman po mayroon namang desisyon at mayroon naman pong punto. So bawat isa we have to respect one another. Pero alam mo kasi mayroon naman kasi may mga diferensya sa bawat isa. So magkakasama yan at ngunit siyempre masasabi ko ang politics ay wala po talagang kaibigan yan. So mahirap po ang friendship sa politics. So no permanent friendship po sa politics. So iba-iba yan pag nag-iba na po panahon ng simoy ng hangin, kung saan pupunta ng west o east man yan, at saka seasonal po yan. So hindi wala pong loyalty o I don't know kung ano bang pwede, but mayroon naman siguro loyalty dyan, no? So pero we are talking today for this time on this part this situation at talagang naging ano po siya, naging viral na ngayon. So as for me as a it is my as a commentator on my channel, commentator muna tayo. So we will discuss this and we will see further on this sa kanilang mga video patungkol po kasi natatawa ako sa mga situation ngayon So I'm not agree with this. I'm sorry. I'm not hindi po ako sided ko sa isa. Hindi rin po ako side sa kabila sa president or sa vice president or sa makalyado nila. Pero we will look forward for this and what would be happen. Anyway, natawa ako sa sinabi kasi no, kawawa ngayon ang sa kabila. No, kasi gusto talaga nilang wasakin yung kabila din sa side ni Vice President Sara at dito rin po yung side ng presidential ay siyempre mayroon na po silang wall so nagwawasakan sila ngayon ng pader, no? Talagang patibayan ngayon ng pader ngayon patibayan na ngayon. So ito na po. So siyempre nakalarma po kasi 215 congressmen was voted to impeach our siyempre pinalangga man nato niya Vice President. Siyempre nakakalungkot din kasi sila na ngayon nag-aaway, kaya ang napiktuhan po ay ang ating pong bansa po. Sana po wag natin gamitin yung tao, no? Kundi yung katotohanan. So ang maganda siguro diyan para sa akin, magtrabaho na lang at let us face the next
election kung sino mananalo. Siyempre, mga politician naman ganyan talaga eh. Dynasty kasi at saka kingdom to against kingdom yan according to the Bible. Anyway, we will talk this. So 215 congressman was impeached the vice president. Wow. So grabe no. I think that's only 112 that needs lamang po na mga congressmen ang kailangan para ma-impeach po si Vice President Sara. So, migit po. Talagang yung nanood ako kasi saka halos talagang tuwang-tuwa yung kabila no sa side dito ng presidential. So, talagang tuwang-tuwa sila. Siyempre, nakuha nila yung 215 congressmen para po impeach si Sara. Pero nakalimutan nila, mayroon pa po tayong Senate, no? Natawag po yung legislative. So, yan po ang matibay doon sa senatorial. So, nagulat ako at hindi ko rin po inaasahan na si Senator Villanueva na siya pong mag-adjourn akala ko nga sa akin impeach na eh. So, pero nakita ko parang teka muna ang mga senator hands up muna dyan. Parang hindi si alarma sila eh. Alam naman nila kung mangyari siguro na di maganda sa Pilipinas. Siguro, nakita ko maraming siguro magbo-boycott dyan. At magugulo. Siyempre man, nagugutom na tayo nito. Ako, sa totoo lang, makakain ako ng kanin, isang bisis na lang po. Sinasanay ko na ngayon ang aking tiyan. No, na kumain ng isang bisis isang araw. So, wala tayong magawa. So, kailangan natin magtipid. At siyempre, grabe ngayon gastusin. So, kahit po yung pagkain natin talaga nabasbawasan na po. So, ito po nangyari. So, okay, na-suspend. Ibig sabihin, hindi po natuloy ang impeachment kay Sara, or kay Vice President Sara po. So, kinalungkot na kabila yan. So, panoorin natin ano bang response dito ni Sara sa kanila. No? Medyo masakit yon. Pero bago yan, ang lahat ay yung mga bagay na dapat po natin titingnan. No? Nga sasabi ko nga sa title na ito ay sabi po, mas masakit pang iniwan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach, sabi ni Vice President Sara po. Mas masakit pang iniwan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach. Paray ko, parang nasaktan niya yata ang kabila nito. Okay, titingnan natin kung anong nangyari dito. So, anong sabi ni Vice President Sara po? No, Valentine's? Yes, Valentine's. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend sa atin. No, Valentine's? Yes, Valentine's. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Mga kababayan. Okay, sige. Ito yung nag-react dito. Nag-react dito yung congressman. Siyempre, talagang gusto nila mapa-impeach si Sara. So, talagang saktan sila. Panoorin natin ulit ito. Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Pinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service, kung gaano hindi niya pinapahalagahan ang mandato ng taong bayan at yung ating mga democratic processes. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Sabi pa ni Representative Franz Castro, seryosong issue ang impeachment dahil layo nitong papanagutin ang mga nagwawaldas ng pera ng taong bayan. Sabi naman ni impeachment prosecutor Representative Joel Chua kay VP Sara, magkita na lang sila sa Senate Impeachment Court. 215 na kongresistang nakalagda sa impeachment complaint
na na-transmit sa Senado noong isang araw. Pero may mga nagdagdag ng kanilang pirma. Okay. Grabe. Kaya nag-react talaga sila. So, alam nyo na natutuwa. Nakakatawa talaga yung ngayon ang mga politicians. No? Ba't hindi nila kayo magtrabaho? Actually, hindi, para sa akin, no, need na yung mga impeachment, kundi trabaho na lang po kayo. Ano ba dapat pagawin? So, kami po ang naapektuhan, mga Filipino po. Ako, apektado din po ako. Biruin nyo, isang bisis na kumakain ng kanin. Kasi alam nyo, grabing gastusin namin ngayon. Ang daming, tapos yung mamahal na ngayon. Magkano na ngayon ang krudo, yung oil? Magkano na po yung sasakyan namin halos kada lakad po, kada biyahe, hindi po mo bumababa sa 500 ang aking ng diesel sa aking pick up. Imagine nyo yan. So marami pa akong gastusin, mga billings pa sa ministry. So hirap po. So ngayon sa katotohanan po, yung anak ko ang nagtatrabaho, siya po nagpapakain sa amin. So yung mga papasok na financial dito sa church, talagang halos wala na pong pumapasok dahil po sa kahirapan ng tao. Halos ayaw na rin po magbigay. Imagine nyo na pati yung church na apektuhan po sa kanilang ginagawa dahil sa matinding kamahala na po ng mga bilihin ngayon. So ito pa ngayon at nakakalungkot, 215 ang sumulat nito. No? So alam nyo, ang number 1 pa dito is nakakalungkot is si Marcos pa yung nauna dito. So tingnan natin dito. 215 mga kongresista ang lumagda sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nangyari ito sa huling araw ng sesyon sa plenaryo ng Kamara bago ang nakatakdang break ng Kongreso sa February 8 para sa paparating na midterm elections. Una sa mga pumirma si Presidential son at House Senior Deputy Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Sa gitna ito ng pahayag ng Malacanang na hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment case at naniniwalang hindi napapanahon ang impeachment laban kay VP Duterte. Bukod kay Congressman Marcos, una rin sa mga lumagda ang iba pang House leaders na sina House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, Deputy Speaker J.J. Suarez at Majority Floor Leader Manix Dalipe. Pang-16 naman si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez at pang-215 ang asawa nitong si House Speaker Martin Romualdez, pinsan ni PBBM. Kabilang naman sa mga hindi pumirma sa ika-4 na impeachment complaint, sina dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, House Deputy Majority Leader ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, House Deputy Speaker Camille Villar, at mga rebilya sa Kamara. Batay sa reklamo, hindi akma para sa public office si VP Duterte, kaya dapat mapatalsik sa pamamagitan ng impeachment. Kabilang sa 7 grounds for impeachment ang pagsira sa tiwala ng publiko at paglabag sa konstitusyon dahil sa umano'y planong pagpapatay ni VP Duterte sa pamamagitan ng isang assassin kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Romualdez sa isang live broadcast. Gayun din ang betrayal of public trust at katiwalian dahil sa umano'y maling paggamit at paglustay ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Bahagi rin ng reklamo ang panunuhol umano dahil sa pamamahagi ng monetary gifts sa DepEd officials. Gayun din ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman at pagpalyang i-disclose ang lahat ng ari-arian nito sa Statement of Assets and Net Worth o SALN. Bukod dito, sangkot din umano si VP Duterte sa high crime of murder dahil sa extrajudicial killing sa Davao City. Kabilang din umano ang Vice Presidente sa nagsusulong ng destabilisasyon. At panghuli ang pagkwestiyon sa pamuno ni VP Duterte bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Matatag itong complaint na ito dahil 250 members mismo ang pumirma sa impeachment complaint na ito. 215 Wow, 215. So Article 7 po ang kanilang inendorsyo. Matibay para sa kanila. So that's why marami po silang naikayat na mga congressmen para po ay i-impeach po si Vice Sara. Pero sorry to say, kasi po hindi po nakalusot sa Senate.
hearing po. So, delayed muna. So, ibig sabihin suspend. So, by June, habol, ang tingin ko habol po sila sa Senate. Kasi alam nyo sa Senate is mas sa side yata sa ni Vice President. So, yun ang problema nila. Kaya alam nila po, kahit po si Escudero, Senador Escudero, ay hirap niya po siya. So, siyempre siya po ang president doon dyan sa Senate. So, wala siya magawa. Pero alam niya, manok din po siya kasi ni presidente. So, ito kung nakakalungkot. Pero hindi ko, kahit sa akin po, hindi ko po kasi nalubos maisip si Villanueva ay siyempre nung nagka-problema yan sa doon sa panahon ng Senate hearing ay talagang grabe ang banat ni Senadora Villanueva din. Pero nung doon ay may iba yung tono niya kasi alam nila po na wala po sila magagawa. So ako naman po ay lang po ako, balance po ako as a pastor at alam ko naman po ang mali at sinong tama. Pero siyempre sa totoo lang hindi po ako bumuto kay Marcos, hindi rin po ako bumuto kay Vice President Sara. Alam niyo sinong binoto ko? To be honest, si Pacquiao po talaga. So inendorsyo ko rin si Pacquiao, talagang nag-ano rin po kami kay Pacquiao kasi gusto na rin si Pacquiao magpresidente. Pero natalo, wala tayo. Siyempre kasi lang nakaupo, we have to respect according to the Bible in Romans chapter 14. According, that is lawfully po. No? So susunod tayo. So wala tayong magawa because they are sila pong nanalo doon sa buto. Pero ang naging problema dyan ay dito po. Ang naging problema dyan ay sila nagkaaway-away sila kasi alam nyo, napakalaking pera. I tell you, mayaman po ang Pilipinas. Tingnan natin yung sinabi ni Marcos II na nangangarap din itong maging presidente. Sabi ng ating Pangulo ay nung Balibay. nagpirmahan na sa Galit impeachment siya. complaint ay tinanong ko siya kung ano bang advice niya. And tama naman yung sinabi niya. He said, do your duty as a congressman and uphold your oath to the Constitution that you swore to protect. And it's my constitutional duty to go through the impeachment process as an elected representative. Now, as to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea, sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Alangan naman kung sasabihin mo, huhukain mo lolo ko. Of course, I'll be the first one to sign. That should come as no surprise. So, that's why I was the first one to sign. So yun, kanyang paliwanag po. So, he get a point. So, hindi siya masisisi, di ba? Dahil po, siyempre, wala po sa kanyang lolo, may mga reasons siya eh. So, na binitawan sila ni Sara na mabigat na natamaan ang kanyang ego ba. So, kahit sino nga naman, naintindihan ko si Marcos II. Ay, junior ba yan? Junior ba yan? Hindi ko po alam. Anyway, yun po. At pero alam nyo, pag natuloy po ang impeachment, sa nakikita ko parang danger po eh. Danger po ang Pilipinas. Yun ang masasabi ko lang po. In my own opinion, danger po kasi mas maganda nga para sa akin, mas maganda nga sa politika, mayroon pong oposisyon. At mayroon pong din po para yung yung trabaho sa sa government sa politics ay medyo di ba? So hindi sila basta-basta, pero kahit na ganun pa rin yun, parang ang hirap kasi ng politika eh. So madali lang magsabi pero ang hirap, magulo dyan. So sabi nga namin, kami mga pastor, is politics is the work of evil.
Pero pagdating po natin sa politika, wala namang problema sana ang politika. Maganda yan, malaking maitulong sana sa atin, no, sa buong bansa. Kaya lang, ang tao po ang gumagawa, ang nagpuporma po niyan. So, sila din pong gumagawa ng lay or ng law of the land para po sundin ng tao. At tulad yan ng VAT, 10% ng VAT ay naging 12%. So, lalong naghihirap po ang Pilipinas. Kaya malaki yung pasok ng taxes natin. Malaki ang pera talaga ng Pilipinas. Mayaman ang Pilipinas sa katotohanan niya. Kaya lang nakakalungkot po talaga. So, pakinggan naman natin po ang sinabi po ni itong commentator, ang pag-commentator ni Tolfo po. Okay? So, let's see. Ang aking hula, titingnan nila. Si Martin Romualdez, baka pwedeng maging vice-presidente, na nais nilang makalimutan ng tao ay yung Vice-Cam report. Vice-Cam reports. Attorney Vic Rodriguez nagsalita na patungkol sa posibleng mangyari sa impeachment complaint ni VP Sara. Sinabi na nga ni Attorney Vic Rodriguez ang mga posibilidad kung sakaling maipasa sa Senado ang impeachment kay Vice Presidente Sara. Dito ay inilarawan ni Attorney Vic ang pangamba sa ginagawa ng mga kongresista sa kagustuhan nitong mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Una nang sinabi ni Attorney Vic na kaya nila ito ginagawa upang mas malito at mawala sa isip ng mga mamamayan ang issue sa BICAM reports na naging basihan sa General Appropriation Act na pinirmahan ng Pangulo. Kung matatandaan natin na naglabas ng kautusan ang Korte Suprema upang bigyan ng 10 araw ang mga ito na nakapagbigay ng komento sa inihaing petisyon nila Attorney Vic Rodriguez at Sido Ngab sa Korte Suprema, malaking palaisipan raw na kay tagal ng nabimbin sa Office of Solicitor General ang 3 impeachment ni VP Sara. At ngayon umusad ito kaagad at nakakakuha pa ng mahigit 215 boto ng mga kongresista. Yan po ang yung nasa kay Attorney Rodriguez, din po kayo din po sa commentator ni Tolfo. So it possible for me, it's possible at para sa akin din possibly danger, lalo magdi-danger ang ating Pilipinas, lalo na po sa pag-release ng budget na wala pong pipirma, na blanco po. So delikado po yon. So I'm not agree with that, and hindi po dahil kumakampi ako sa Duterian, pero delikado po yon, kasi mahirap po. So kawawa tayo mga Filipino sa ginagawa nito. So anyway, yan po ang ano ko lang dito, yung natatawa ko nung sinabi po ni Sara Duterte na mas masakit pang iniwan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach. Ay nako. Sa atin. No, Valentine's? Yes, Valentine's. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Mga kababayan. Anyway, that's my commentating to this time, and that's my video. So I hope may mga bagay na may nakuha po kayo dito, at sana po manalangin po tayo, ipadalangin po natin ang ating bansang Pilipinas. At dahil po nasa crisis tayo ng politika, hindi po ito biro, hindi po ito biro ang crisis ng Pilipinas. So patungkol po sa politika, so apektado po tayo mga Filipino, mga civilian na mga Filipino, at nakakalungkot lang po. So malapit na rin pong election, so vote wisely lang po, at na kailangan po nating mag-isip, at huwag nating baliwala po ang pagbabuto this time po sa panahong ito. So let's vote wisely kasi malapit na po ang butuhan. So okay, so this is Share Your Story, Pastor Ronnie Harobel, na sana po lagi po tayong gabayan ng Panginoon para po sa ating bansang Pilipinas.
God bless you all. Bye-bye. In the name of Jesus Christ. Amen.